Mangopya ka. Effective na yung ginagawa nila. Bakit ka mag-i-eksperimento? Ang bilis nilang kumita sa ganito. Saan sila kaya kumukuha ng mga binibenta nila? How would you imagine yourself? Mas gusto ko pa rin po yung sariling negosyo. Eto masakit, walang tutulong sa'yo. Kung wala kang lakas ng loob, hindi mo magagawa. You have to be accountable and responsible for your own life. Kung lahat tayo pare-parehas ang buhay, bakit yung sa'yo pangit? So kailangan mong tapangan sa buhay. Kailangan mong lakasan yung loob mo. Kailangan pipiliin mo. Dapat magaling ka. Marami sa inyo mahirap sa buhay kasi napakadrama ninyo. Problema lang yan eh. Hindi lang naman ikaw ang dumadaan dyan. 6C to unbeatable mentality. Number 1C is changing bad habits. Meron tayong ginagawa sa buhay natin na hindi nakakatulong sa progreso natin, hindi nakakatulong sa pag-angat natin sa buhay. Lahat tayo meron yan. Example, masyadong pagbabad mo sa cellphone nang hindi ka naman nag-aaral, hindi ka natututo, nililibang mo yung sarili mo o nag-uubos ka ng oras. Bad habit tawag dyan. Hindi ho masama maglibang sa buhay. Pero lagi nyo ho tatandaan na habang binabagtas natin yung daan papunta sa tagumpay, dapat matuto tayong i-manage ang oras natin. Kasi oras ang pinakakakampi mo at oras din ang pinakakalaban mo papunta sa tagumpay na gusto mong marating sa buhay mo. So lahat ng mag-focus ng delay papunta doon sa goals and dreams mo sa buhay mo, ipagpaliban mo muna. Kakailanganin mo yung ekstrang oras na yan na kesa ibinibisyo mo, ituon mo na lang at ilaan mo sa mga pamilya mo at sa mga mahal mo sa buhay at sa sarili mong pangarap. Sir, ang lungkot naman siguro ng buhay kung ganun. Ano ba ang kaligayahan sa'yo? Saan ka ba nagiging masaya? Kung masaya ka sa mga bad habits mo, sa mga gawin mo na hindi nakakatulong sa pag-angat mo sa buhay, sa tagumpay mo sa buhay, kung yan ang fulfillment sa'yo, try to imagine yourself doing it 1 year, 2 years, 3 years na walang progreso ang buhay. Now, imagine yourself kung masaya ka ba talaga dyan. Or, mas gusto mo na magsasacrifice ka ngayon, iiwasan mo yung mga bad habits, yung mga umaagaw sa'yo papunta doon sa pangarap mo. Kung hihintuan mo yan ngayon, how would you imagine yourself? Life is a matter of choice. Pwede natin piliin maging mayaman, pwede natin piliin maging mediocre, at pwede rin natin piliin maging mahirap. Pinipili po ang buhay. If you decide today that you wanna become successful, you wanna become rich, you wanna become wealthy, you want to have that abundant life, kailangan mo munang i-give up yung mga bad habits mo. Do it because at the end of the day, life will be so happy and you will be so contented kapag ka na-achieve mo na yung ultimate goal mo sa buhay mo. Kung wala kang goal, wala kang dreams, wala kang pangarap, edi wag mong gawin. It's a matter of choice. Now, is it true na pwede ko pang makuha pangarap ko? It's only possible to those people who are willing to change. Kailangan meron kang baguhin sa buhay mo kung gusto mong magbago ang buhay mo. You have to be accountable and responsible for your own life. And that is the first step for you to become successful. Number 2C, kailangan malakas ang common sense mo. Gusto mo maging successful, shortcutin mo na. Mangopya ka. Hindi masama mangopya, common sense ang tawag doon. Effective na yung ginagawa nila, bakit ka mag-i-eksperimento? Yung negosyong ginagawa mo ngayon, may business model na ganon, kopyahin mo. But you make sure na pag in-apply at in-adapt mo sa negosyo mo yung mga effective sa kanila, you will innovate. Isang common sense yan sa mga negosyante, ang gusto ko maintindihan ninyo, na okay lang manggaya, okay lang mangopya ka, okay lang na mag-adapt ka sa iba, but you make sure na i-improve mo. And so that, pag na-develop mo yung ganong klase ng pattern sa utak mo, lagi ka naghahanap ng mas maganda eh. Lagi ka maghahanap na kung ano pa ba yung pwede mong i-improve. Pagaganahin po natin lagi yung common sense po natin. Kung ikaw, kumikita ka na sa isang negosyo, mag-focus ka dyan. Yun ang mindset nyo. Number 3C, confidence attracts opportunities. Kung pinili mong maging negosyante, kailangan mong lakasan ang kumpiyansa mo sa sarili mo. Kung meron kang i-investan mo yung sarili mo. Importante ho na presentable sa mga taong makakaharap ko. Meron tayong tinatawag na first impression. If there's a business meeting, you have to be presentable at all times. Para ma-boost po yung self-confidence natin, bukod sa pag-aayos natin sa sarili natin. Confidence is all about mentality or mental game. Lagi nyo tong iisipin, mga boss, na yung taong kakausapin mo, hindi ka dapat ma-intimidate. Alam mo kung bakit? Isang fact na kailangan meron ka lagi sa utak mo. Itong tao
tao na to, nakakausapin ko, kasi hodang mayaman yan, bilyonaryo yan, hindi ako may intimidate. You know why? Hindi naman siya ang nagpapalamon sa akin. Yan ang mindsetting ko lagi. Kaya pagkakausap ako ng customer, lagi ko sinasabi sa sarili ko, magkaiba tayo. Kaya kong mabuhay nang wala ka. Kumpiyansa ako lagi. Lagi ko na ibibigay yung 100% ko. Bakit? Hindi ako na-intimidate eh. There's this one time when I was awarded as the best mentor in the Philippines for the Maharlikang Filipino Awards. Na-meet ko po doon si Attorney Acosta ng Public Attorney's Office. Laking gulat ko ho. Kasi isang taon hindi naman kami nag-usap, wala kaming message with each other and all. Nung nakita niya ako, alam niya ang pangalan ko. Natandaan niya ako. Iho, hindi kita makakalimutan. Ang ganda ng sinabi mong speech nung nakaraang taon. Kaya naalala kita. Raymond de los Reyes pangalan mo. Tuwan-tuwa ho ako. Because I am confident na re-retain ako sa isip ng kahit malalaking mga tao. Why? Kumpiyansa ako. Eh, hindi naman siya magpapakain sa akin. At the end of the day, kapag ka ginalingan ko sa buhay, doon ako kakain. Doon ako magtatagumpay. Doon ako kikita. So bakit ako may intimidate sa inyo? Mas kailangan ko yung resulta. Mas kailangan kong galingan ko sa buhay. Mas kailangan ng pamilya ko, ng mga anak ko, ng buong angkan ko. Yun ang lagi niyong iisipin. Bakit ako may intimidate sa inyo? Tataas ngayon, mabubus ngayon yung self-confidence. Kasi maniwala ka sa akin, if there will be an emergency sa loob ng bahay na nag-aagaw buhay yung mahal mo sa buhay, maniwala ka sa akin, matatanggal at mawawala ang hiya mo kung kailangan mo ng pera. Because it happens to us nung wala pa kaming pera. Kaya magmula noon, sabi ko hindi ako po pwedeng mahina. Kailangan kong maging malakas sa buhay. Kasi kung hindi ko gagalingan sa buhay, ganon ang kahihinatnan ko. Kapag ka ikaw ay nasa ospital at wala kang pangbayad at nag-aagaw buhay yung kamag-anak mo, lahat ng klase ng paraan magagawa mo. Eto masakit, walang tutulong sa'yo. Kahit kinapalan mo na mukha mo, yun ang masakit. So sabi ko, hindi na dapat maulit. Hindi ako papayag na may mawawala ulit sa pamilya na dahil sa wala kang pera. Kailangan ko maging kumpiyansa sa buhay. Kailangan ko i-boost up yung self-confidence ko. Because confidence, again, it attracts opportunities. Number 4, letter C again, conqueror mentality. Ano ibig sabihin ng conqueror mentality? Kapag ka pumasok ka sa isang paksyon ng mga tao na yan, you make sure na lalabas kang leader, na ikaw yung matatandaan nila. If you wanna become successful, you have to be a great leader and you have to be a conqueror. Dati nga ay may kasabihan eh, if I am a wolf and you leave me doon sa pack ng wolves, lalabas ako na ako ang nangunguna dyan sa mga yan. I'm the alpha, I'm the head, I'm the king, I'm the leader, I'm the king of the pride. Kailangan laging lalabas conqueror mentality. If you want na maging successful dyan sa isang industry na yan, you make sure that you become the number 1 or the best. Yun ang goal mo, yun ang targetin mo. Kahit sa maliit lang na komunidad. If there's one thing common sa mga ultra-successful na tao, they are competitive in nature. Sa buhay, mas galingan mo. Tagumpay ang makukuha mo. Kailangan meron kang conqueror mentality. I will conquer this industry. I will be the number 1. I will be the best. I will be the champion. I will do an excellent job. Every time na may gagawin ka, be excellent on it. Hindi po pwedeng mairaos lang. You know, the reason why hindi nagiging successful ang maraming tao, because masyadong mababa naman yung self-esteem nila. Kung gusto mo maging successful, dapat itaas mo yung self-esteem mo. Dapat may ego ka, good ego. May yabang ka, good yabang. Sa loob mo lang. Dapat may pride ka, good pride. Sa loob mo lang. Sa sarili mo. You always have to better your best every time. Dapat ganon. I am competitive in nature. Pakita ko sa inyo kung paano ko po ginawa. When I got monetized sa Facebook, November 2021. And today is 2023. 1 year pa lang po kami mahigit. There's a lot of business mentors out there that they're doing their job for more than 5 years, some 10 years, others more than 15 years, 20 years. Pero bakit all of a sudden parang sumambulat na parang kalat yung mukha ko sa social media? Because I'm competitive in nature. Ayoko lang na pansinin mo ko isang beses. Magpapapansin ako sa'yo paulit-ulit hanggang i-follow mo ko. Because I wanna be number 1. And yes, nakuha ko po yan in 1 year. Ang yabang mo, Sir RDR. Ginigising lang kita. Pag sinabi ko, ginagawa ko, I walk the talk. Now, what is your talk? Ano ba ang goals mo? Dapat magaling ka. Dapat number 1 ka. Dapat ikaw ang pinakamalupit dyan. Hindi po pwedeng hindi. Dapat ganun. Huwag mong ibababa ang sarili mo. Kasi pare-parehas tayong kumakain. Pare-parehas tayong natutulog. Pare-parehas tayong dumudumi. Pare-parehas 24 hours ang oras natin. At kung lahat tayo pare-parehas ng buhay, bakit yung sa'yo pangit? Bakit yung kanila maganda? Gusto mo ng good news? Meron kang bagay na meron sila. At yung mga bagay na wala ka sa ngayon na meron sila, makukuha mo rin kasi parehas lang kayo ng oras sa mundong to. Wala namang pinag-iba eh. Ang espesyal lang sa kanila talaga yung disiplina, work ethics, mentality. Meron pride. May yabang ng konti. Common yan sa mga successful na tao. May sense of ownership sila doon sa ginagawa nila. Kaya meron silang ego, meron silang pride. Kumpanya ko to eh. Negosyo
negosyo ko to. Hindi ko ipapagaw to. Ako pinakamagaling dito. Is that the kind of mentality that you have right now? O okay ka lang, sige, yaman mo na. Ganun din yan. Kikita rin ako. Balang araw, makakaipon din ako. Hindi po pwedeng ganun ang buhay. Dapat certain ka. Dapat sigurado ka. At yung kasiguraduhan, tinatrabaho. So that, magkaroon ka ng sense of pride doon sa ginagawa mo. Conqueror mentality. Lagi mong tatandaan. Tuwing lalabas ka sa isang industriya, sa isang ginagawa mo, dapat may naiiwang kang bakas. Lagi mong iisipin, doon sa mga may kaparehas mong negosyo ngayon, darating ang panahon, mararamdaman nyo ko. Dapat ganun. Darating ang panahon, hindi nyo ko naririnig ngayon, hindi nyo ko kilala ngayon, hindi nyo alam kung sino ako, pero darating ang panahon, sasambulat ako sa mga pambumuka ninyo. Makikita nyo yung tunay na lakas ko. Dapat may sense of pride, may sense of ownership. I-dominate mo. Kaya mo yan. Walang special sa kanila. Kaya mo rin. Next, complimenting other people. You should know how to appreciate other people. Gusto nilang nakakatanggap ng appreciation coming sa ibang tao. Kailangan marunong kang manligaw doon sa mga tamang tao. Because if you wanted to become successful, lagi ko po itong tinuturo, get along and mingle with successful people. The easy access for you to be close to them is complimenting them. Say good things. Hindi ho bulahan. Kapag ka may naibigay sa yung maganda, pasalamat ka. I-appreciate nyo yung mga tamang taong darating sa buhay ninyo para matandaan ka nila. Because your simple things to them, baka yan na yung maging tulay para maging magkaibigan kayo at lalo ka pang matuto sa buhay. Kasi minsan yun yung nakakalimutan natin sa buhay natin eh. Gigil tayo magtagumpay. Tapos hindi na natin na-appreciate yung mga magagandang bagay na nangyari sa atin. Attitude of gratitude. If you want to become successful, you have to have that. Essential po yan sa success. Dapat maging mapagpasalamat kayo. At dapat, pag may nakita tayong tao na nakagawa ng maganda sa atin, compliment say good things. Spreading positive vibes. Pag naging habit natin yung laging ganyan, magugulat ka na lang, sasaya buhay mo. Kasi yung mga tamang tao, sila na yung kasama mo, nakakamingle mo, nakaka-jamming mo, matutuwa ka. Because complimenting is power. Hindi ho yan nakakabawa sa inyo. Yung iba ho kasi masyadong ganito. Gusto nilang sila yung pinapansin. Ang galing mo, ang husay mo, gusto mo ikaw yung ginaganon eh. Imagine kung gusto mo yun, tapos sasabihin mo yun sa mga taong po pwedeng makatulong sa'yo, sasabihin mo yun sa mga tamang tao, sasabihin mo lagi yun sa mga mahal mo sa buhay mo, how would they feel? They will feel great. You're spreading positive vibes. When time comes, maalala ka nila. Malaking bagay ang may bibigay sa inyo ng simpleng pagko-compliment sa ibang tao. And complimenting again and again, it is power. Kailangan nyo hong matutunan yan. Because lahat tayo, gusto natin nakaka-receive ng compliment. Sino namang ayaw? Simple things could make a big difference. Learn how to appreciate. Compliment others. And the final C is courage. Lahat ng ito, ng pinagsasasabi ko, kung wala kang lakas ng loob, hindi mo magagawa. Ang hirap ng pinagdadaanan natin. Maaaring nililibang mo lang yung sarili mo. Pero sa totoo lang, hindi mo na nga rin alam ang sagot sa problemang pinagdadaanan mo. Wala namang naniniwala na rin talaga sa'yo. Marami ka nang napangakuan na nasira ka rin. Maaaring may utang ka ngayon. Nililibang mo na lang sarili mo sa abroad kasi dati umuwi ka na sa Pilipinas, nag-attempt ka magnegosyo, hindi ka naman kumita. Iniisip mo, susubo ka na lang ulit. Dati kang empleyado, naging negosyante, naging empleyado ulit. Yan yung mga pinagdaanan natin sa buhay eh. Na talaga namang nagpahina sa atin. Nagpawala ng kumpiyansa natin kung bakit kailangan pa natin maging magaling. Mabubuhay ka lang din naman pala. Hindi naman laging end of the story. Pipiliin mo laging maging masarap yung buhay mo few years from now. Yan lagi pipiliin mo. So kailangan mong tapangan sa buhay. Kailangan mong lakasan yung loob mo. Kasi pag mahina ang loob mo, hindi ka talaga kakapitan ng swerte, ng blessing, ng mga resources na lalapit sa buhay mo. Dahil mahina ang loob mo, lakasan mo loob mo. Maging matapang ka. Nanay ka eh. Tatay ka eh. Galingan mo. Hindi ka po pwedeng papatay-patay dyan. Hindi ka po pwedeng nagpapalubog ka lang sa problema ng buhay. Nagpapakain ka dyan. I will be straight to the point. Marami sa inyo mahirap sa buhay kasi napakadrama ninyo. Problema lang yan eh. Hindi lang naman ikaw ang dumadaan dyan. Si Raymond kaya mo nasasabi yan, parang ang sarap ng buhay mo eh. Akala nyo lang. Marami rin akong problema. Marami rin akong hirap na nararanasan. Marami rin akong pagsubok na pinagdadaanan kagaya ninyo. The reason why mahina ang loob mo, lagi mong iniisip kasi yung nakaraan. Huwag kang mabuhay sa nakaraan. Mabuhay ka sa ngayon at sa bukas. Gusto mong sumaya buhay mo. Gigising ka ng maga. Yun yung nangyari nung isang buwan, nung nangyari nung nakaraang taon, hanggang ngayong inaalala mo pa rin ka. Ano ba? Tumigil ka na dyan. Ano na nangyari sa'yo? Ang tagal nang tapos nun eh. Hindi ka pa makalet go? O sige na, naloko ka na. Nalugi ka na. Nangyari na yun eh. Bumangon ka ha. Ibalik mo yung sarili mo. Ibalik mo yung dating ikaw. Ibalik mo yung gana mo sa buhay mo. Nakakalungkot lang isipin. Natapos na lahat ng problema. Pinoproblema mo pa. Marami hong taong ganyan. Kaya
Kaya hindi ako yumaman kasi yung asawa ko ganito, hindi ako sinuportahan dati doon sa pagtitinda ko ng banana Q eh. Kapag ka ganyan ang pagkatao mo, huwag ka na mag-asam na magtatagumpay ka. Ay, walang mangyayari ho talaga. Mabuhay ka sa ngayon at sa bukas. Kasi lagi mong tatandaan, kaya ho tinawag na present yung ngayon kasi regalo ng Diyos sa'yo yan. Ano kaya ang naiwan ko dun sa mga taong nakinig sa akin ngayon? Lagi ninyong tatandaan, meron kang 8 oras para magtrabaho. Meron kang 8 oras para matulog. Meron kang 4 na oras para sa pamilya mo. Pero siguraduhin mo, yung 4 na oras sa buhay mo, ilalaan mo sa pangarap mo. Dahil yang natitirang 4 na oras sa buhay mo, yan ang magtatawid sa'yo para magkaroon ka ng tinatawag natin pag-asenso na makuha mo yung mga pangarap mo sa buhay mo. Yung naiiwang 4 hours, i-manifest mo yung gusto mong i-manifest sa buhay mo. I-attract mo yung mga gusto mong i-attract sa buhay mo. Yakapin mo yung tagumpay. Huwag mong ibibigay yung 4 na oras mo na problema ka. Huwag mong ipapaagaw yung natitirang 4 na oras ng buhay mo sa walang kwenta. Ilagay mo yan sa development mo, sa sarili mo, sa progreso mo. Because at the end of the day, meron ka lang isang buhay sa mundong to. Muli, maraming salamat and thank you so much.